Paano kung sabihin ko sa'yo na may isang numerong napakalakas, na kapag isinulat mo ngayong Marso ay maaaring tahimik na magbukas ng pinto sa hindi inaasahang pera sa iyong buhay? Karamihan sa mga tao ay babaliwalain ito tulad ng pagbabaliwala nila sa maliliit na senyales na kayang magbago ng lahat. Pero may ilan, kakaunti lang ang susubok nito at para sa kanila may kakaibang mangyayari. Hindi agad-agad kundi unti-unti, parang may misteryong gumagalaw sa likod ng lahat. May mga oportunidad na biglang lilitaw. Magbabago ang takbo ng swerte. At ang pera ay tila kusang lalapit sa kanila. Ngayong gabi, bago ka matulog, may pagpipilian ka baliwalain ito o tuklasin kung ano ang maaaring dalhin ng numerong ito sa iyong buhay. Araw-araw, milyon-milyong tao ang naghahanap ng isang senyales, isang bagay na maaaring magbago ng kanilang pinansyal na kinabukasan. May ilan na naghahanap ng oportunidad, ang iba ay umaasa sa sipag at tiyaga, at marami ang tahimik na umaasang darating ang isang sandali ng swerte na tuluyang magpapabago ng lahat. Pero paano kung hindi naman pala ganoon kakomplikado ang sagot? Paano kung ang isang simpleng bagay tulad ng numero, isang bagay na kaya mong isulat sa maliit na papel, ay maaaring magsimulang magbago ng iyong landas? Sa loob ng maraming siglo, naniniwala ang mga tao na ang mga numero ay may dalang enerhiya, mga nakatagong kahulugan na nakakaapekto sa swerte, tamang panahon, at maging sa pera. At kahit maraming tao ang hindi naniniwala dito, may ilan pa rin na nakaranas ng mga bagay na hindi nila lubos maipaliwanag. Ngayong Marso, kakaiba ang enerhiya. Banayad pero makapangyarihan. At para sa mga nakakaalam kung paano ito gamitin, maaari nitong buksan ang mga pintong hindi nila kailanman inaasahan. Iyan ay hiwaga ng Enlid numero. Palaging may kakaibang hatak ang mga numero, parang may lalim na higit pa sa nakikita natin sa ibabaw. Matagal bago sinubukan ng makabagong agham na ipaliwanag ang mundo, ang mga sinaunang sibilisasyon ay pinag-aralan na ang mga nakatagong kahulugan sa likod ng mga numero. Naniniwala sila na ang mga numero ay hindi lang simpleng simbolo sa pagbibilang kundi mga makapangyarihang puwersa na may dalang enerhiya, mga pattern, at impluensya sa buhay ng tao. Sa maraming tradisyon, may mga numerong itinuturing na maswerte, habang ang iba naman ay nagsisilbing babala. Ang mga hari, mga ngalakal, at maging ang karaniwang tao ay kumukonsulta sa mga numero bago gumawa ng mahahalagang desisyon, kung kailan maglalakbay, kailan mag-invest, at kailan susugal sa panganib. Para sa kanila, ang mga numero ay hindi basta random, sila ay mga senyales. At kahit sa panahon ngayon, kung pagmamasdan mong mabuti, tila lumilitaw ang mga numero sa kakaiba at hindi inaasahang paraan. Mga paulit-ulit na digit, mga partikular na petsa, o mga numerong parang sinusundan ka saan ka man pumunta. May mga taong binabaliwala ang mga pattern na ito, iniisip na nagkataon lamang. Pero may iba na naniniwala na ang mga ito ay mga palatandaan, tahimik na mensahe na gumagabay sa kanila patungo sa mas malalim na layunin. At dito lalo pang nagiging kawili-wili ang lahat. May mga buwan na pinaniniwala ang nagpapalakas ng ganitong enerhiya, at isa na rito ang Marso. Isang panahon ng pagbabago, kung kailan nagtatapos ang mga lumang siklo at nagsisimula ang bago. Sa panahong ito, mas lumalakas ang koneksyon ng intensyon at resulta na para bang mas nakikinig ang universo. At kapag ang tamang numero ay ginamit sa tamang oras, may isang bagay na nagsisimulang magbago. Kwento halimbawa. May isang lalaking nagngangalang Adrian, isang ordinaryong tao na namumuhay ng simpleng buhay, pero may dalang mabigat na pasanin. Sa loob ng maraming taon, hirap siya sa pera. Kahit gaano siya magsikap, tila laging dumudulas ang pera sa kanyang mga kamay. Naiipon ang mga bayarin, lumalampas ang mga oportunidad, at unti-unti nawalan siya ng pag-asa. Gabi-gabi, mag-isa siyang nakaupo, nakatitig sa kanyang wallet, madalas ay walang laman. Hindi siya tamad. Hindi rin siya pabaya. Sa katunayan, sinubukan niya ang lahat ng payo ng iba. Pagsusumikap, sideline na trabaho, pati maliliit na investments. Pero walang nagbago. Parang nakalimutan na siya ng swerte. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi matapos ang isa na namang nakakapagod na araw, may nakasalubong siyang matandang lalaki na tahimik na nakaupo sa isang bangko. May kakaiba sa kanya, isang kapayapaan, na parang may alam siyang hindi alam ng iba. Nang dumaan si Adrian, nagsalita ang matanda. Minsan, hindi lang sa kung gaano ka nagsusumikap kundi sa enerhiyang dala mo. Nalito si Adrian at huminto. Kinuha ng matanda ang isang maliit na papel at may isinulat na numero. Iniabot niya ito kay Adrian at sinabi,
itago mo ito sa iyong wallet. Huwag mong pagdudahan. Magtiwala ka lang sa proseso at maghintay. Sa una, hindi naniwala si Adrian. Napakasimple nito, halos parang walang saysay. Pero may kakaiba sa sandaling iyon. Kaya ng gabing iyon, na wala na siyang mawawala, inilagay niya ang papel sa loob ng kanyang wallet. Lumipas ang mga araw at walang nangyari. Pagkatapos, dahan-dahan may nagsimulang magbago. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Isang hindi inaasahang refund. Isang kaibigan na nag-alok ng bagong oportunidad. Isang bayad na matagal nang naantala, biglang dumating. Walang malaki o dramatiko pero sapat para mapansin niya. Sapat para magtanong siya sa sarili. Pagkalipas ng ilang linggo, napansin ni Adrian ang isang kakaiba. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi na siya palaging nag-aalala tungkol sa pera. Ang mga oportunidad ay lumalapit na sa kanya imbes na mawala. Para bang may nagbago isang bagay na hindi niya maipaliwanag. At sa tuwing bubuksan niya ang kanyang wallet, naroon pa rin ang maliit na papel na yon. Pagbuo patungo aglihim. Sa puntong ito, marahil nagtataka ka na ang numero nga ba talaga ang nagbago ng lahat? O nagkataon lang ba ang lahat? Iyan din ang tanong na paulit-ulit na pumasok sa isip ni Adrian. Dahil sa kaibuturan ng isip natin, sinasabi ng lohika na ang isang napakasimpleng bagay ay hindi dapat magkaroon ng ganitong kalakas na epekto. At gayon pa man nagbabago ang kanyang realidad. Ang hindi pa lubos na naunawaan ni Adrian noon ay hindi lang ito tungkol sa numero mismo. Ito ay tungkol sa tamang oras. Sa intensyon. Sa paglalagay ng tamang enerhiya sa tamang lugar sa tamang sandali. At dito kadalasang nagkakamali ang karamihan. Kita mo, hindi lahat ng sandali ay may parehong bigat. May mga panahon na mas madaling magtugma ang mga bagay kung kailan mas dumadaloy ang mga oportunidad ng walang gaanong hadlang. At ang Marso ay kilala bilang isa sa mga bihirang panahong iyon. Isang yugto ng pagbabago kung saan humihina ang lumang enerhiya at nagsisimulang mabuo ang mga bagong posibilidad. Pero may isang bagay pang mas mahalaga. Mahalaga kung saan mo itatago ang numerong ito. Ang wallet ay hindi lang basta lalagyan ng pera, ito ay sumasalamin sa iyong relasyon sa yaman. Dito nakapaloob ang iyong mga gawi sa paggastos, ang iyong kita, ang iyong mga takot, at ang iyong mga paniniwala tungkol sa pera. At kapag may isang simbolikong bagay na inilagay dito, isang bagay na may intensyon, nagsisimula itong makaapekto sa enerhiyang iyon sa paraang banayad ngunit totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi lang basta ibinigay ng matanda ang numero kay Adrian, sinabi rin niya kung saan ito dapat ilagay. Dahil kapag ang tamang numero ay pinagsama sa tamang lugar sa tamang oras, doon nagsisimulang magbago ang lahat. Iyan ay pagbubunyag. At ngayon narito na tayo sa sandaling matagal mong hinihintay. Ang numero. Ang parehong numero na itinago ni Adrian sa kanyang wallet, ang numerong tahimik na naging bahagi ng kanyang paglalakbay ay ito. 728. Sa unang tingin, parang isa lang itong ordinaryong kombinasyon. Walang kakaiba. Walang espesyal. Pero ang mga ganitong numero ay hindi basta pinipili. Bawat digit ay may dalang sariling panginginig, sariling kahulugan na kapag pinagsama, bumubuo ng isang natatanging enerhiya. Ang numero 7 ay matagal nang iniugnay sa swerte, intuisyon, at nakatagong kaalaman. Ito ay sumisimbolo ng pagkakatugma, ang uri ng pagkakatugma na nagdadala ng hindi inaasahang mga oportunidad. Ang numero 2 naman ay konektado sa balanse, tiwala, at pakikipag-ugnayan. Ipinapakita nito ang harmonya, ang kakayahang makaakit ng tamang tao at tamang sitwasyon. At ang numero 8 ay kilala bilang numero ng yaman, kasaganaan, at daloy ng pera. Ito ay sumisimbolo ng tuloy-tuloy na galaw, pera na dumarating at lumalago. Kapag pinagsama ang mga numerong ito, bumubuo sila ng isang makapangyarihang puwersa. Isang tahimik na senyales. Isang banayad na pagkakatugma sa pagitan ng intensyon at oportunidad. Pero narito ang mahalagang bahagi. Hindi sapat na alam mo lang ang numero. Ang tunay na susi ay kung paano mo ito gagamitin. Hakbang panandang pandagdag ritual. Ngayon na alam mo na ang numero, ang susunod mong gagawin ang pinakamahalaga sa lahat. Hindi lang ito simpleng pagsulat ng mga numero sa papel. Ito ay tungkol sa intensyon, sa focus, at higit sa lahat sa paniniwala. Kumuha ka ng maliit at malinis na piraso ng papel. Hindi kailangang magarbo. Isang simpleng papel lang.
Pagkatapos, gamit ang panulat, maingat mong isulat ang numerong 728. Habang isinusulat mo ang bawat digit, bagalan mo at ituon ang isip mo sa kung ano talaga ang nais mong mangyari. Hindi takot. Hindi pagdududa. Kundi ang resulta na gusto mong maabot, pinansyal na ginhawa, oportunidad o pag-unlad. Kapag naisulat mo na ang numero, hawakan mo ang papel sa loob ng ilang segundo. Hayaang kumalma ang iyong isipan. Isipin mo ang iyong buhay na unti-unting gumaganda hakbang-hakbang. Damhin mo ito na parang nangyayari na sa kasalukuyan. Pagkatapos, ilagay mo ang papel sa loob ng iyong wallet. Hindi basta-basta kundi may intensyon. Pumili ka ng bahagi kung saan mo nilalagay ang iyong pera. Mahalaga ito. Dahil simbolikong iniugnay mo ang numerong ito sa iyong enerhiya sa pananalapi. Gawin mo ito sa gabi mas mainam bago ka matulog. At kapag nailagay mo na ito sa iyong wallet, hayaan mo na lang ito doon. Huwag mong palaging tingnan. Huwag mong masyadong pag-isipan. Hayaan mo lang itong kumilos ng tahimik. Minsan, ang pinakamaliit na aksyon ang may pinakamalaking epekto, at ang pinakasimpleng hakbang ang maaaring magdala ng hindi inaasahang pagbabago. Ang nakita mo ngayon ay maaaring mukhang kakaiba o mahirap paniwalaan. Pero hindi lahat sa buhay ay kailangang lubos na maunawaan para maranasan. Maaaring isa lang itong numero o maaaring ito ay isang oportunidad na naghihintay na subukan mo. Ngayong gabi, bago ka matulog, nasa iyo ang pagpipilian. Baliwalain ito o subukan mo. Dahil minsan, ang pagbabago ay hindi nanggagaling sa paggawa ng mas marami kundi sa paggawa ng kakaiba. Kung nakarating sa iyo ang mensaheng ito, marahil hindi ito nagkataon lang. At sino ang nakakaalam, baka ang maliit na hakbang na ito ang simula ng mas malaking pagbabago sa iyong buhay. Kung handa kang subukan, i-comment ang C728 sa ibaba at tingnan natin kung ano ang susunod na mangyayari.